Isang umaga, habang nagbabasa ng balita sa kanyang cellphone, nakita niya ang isang article tungkol sa isang maliit na coffee shop na tinutulungan ng Foundation ng mga Santiago. Isang lugar na simple, malayo sa mga mamahaling restaurant na madalas puntahan ng mga mayayaman. Alam na niya ang gagawin. Kinabukasan, naroon na siya. Hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang ordinaryong lalaki. Nakasuot ng simpleng maong at puting t-shirt. Umupo siya sa isang sulok, may hawak na libro at naghintay. Pakiramdam niya ay isang teenager siyang nag-aabang sa kanyang crush. May kaba. May kilig. At pagkatapos ng halos isang oras, pumasok siya. Si Arabella. Nakasuot ng simpleng puting bestida, walang bakas ng pagiging si. Tumingin ito sa paligid, at nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Marco ang bahagyang gulat sa mukha nito. Ngumiti siya ng bahagya. Lumapit ito sa kanyang mesa. Ikaw, G. Sabi ni Ara, hindi makapaniwala. Ang lalaki sa ilalim ng tulay. Marco, pagpapakilala niya, inilahad ang kanyang kamay. Marco ang pangalan ko. Nag-alinlangan si Ara saglit bago tinanggap ang kanyang kamay. Ang lambot ng palad nito ay isang kakaibang pakiramdam. Ara. Arabella. At doon nagsimula ang kanilang mga lihim na tagpuan. Nagkita sila sa parke, naglakad sa tabi ng Manila Bay habang papalubog ang araw. Nag-usap sila tungkol sa mga librong paborito nila, sa mga pangarap na gusto nilang abutin, sa mga simpleng bagay sa buhay. Hindi nila kailanman pinag-usapan ang pera, ang trabaho, o ang estado sa buhay. Para kay Ara, si Marco ay isang hininga ng sariwang hangin, isang lalaking matalino, may prinsipyo, at totoo. Para kay Marco, si Ara ang katuparan ng isang panalangin, isang babaeng tumitingin sa kanya, at nakikita ang kanyang kaluluwa, hindi ang kanyang bank account. Isang hapon, habang magkasamang nakaupo sa isang bench sa parke, matapos ang isang masayang kwentuhan, napatingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay kumikinang. Alam mo, Marco, sabi nito na may ngiti sa mga labi. Sa mundo kong puno ng pagkukunwari, ikaw lang ang nakilala kong totoo. Huminto ang mundo ni Marco. Sana lahat ng tao kasing totoo mo. Ang mga salitang iyon, na sinabi ng buong katapatan, ay tila isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Ang ngiti ni Ara ay puno ng paghanga. Ngunit ang naramdaman ni Marco ay isang matinding hiya at pagsisisi. Dahil sa kanilang dalawa, alam niyang siya ang pinakamalaking kasinungalingan. Isang malaking baukwet ng mga Ecuadorian roses ang sumalubong kay Arabella sa kanyang opisina kinabukasan. Ang bango ng mga bulaklak ay tila sumakal sa hangin, masyadong matapang, masyadong pilit. Sa gitna ng mga bulaklak ay may isang maliit na card. Hindi na niya kailangang basahin para malaman kung kanino galing. Maam Ara, may isa pa po, sabi ng kanyang sekretarya, may pag-aalinlangan sa boses. Itinuro nito ang isang maliit, velvet na kahon sa ibabaw ng kanyang mesa. Binuksan ito ni Ara. Sa loob, isang kumikinang na diamond necklace ang nakalagay. Maganda. Perpekto. At walang anumang emosyon. Ito ang paraan ni Victor. Ang paraan niya para humingi ng tawad, para manuyo, para kontrolin ang sitwasyon. Palagi niyang sinusubukang bilhin ang kapatawaran na para bang ang pag-ibig ay isang bagay na may presyo. Isinara niya ang kahon at ibinigay pabalik sa kanyang sekretarya. Ipabalik mo yan kay Enis Consunji. Pati na ang mga bulaklak. Pero, maam. Gawin mo na lang ang sinabi ko, please, sabi ni Ara, pilit na pinapakalma ang sarili. Pag-alis ng kanyang sekretarya, napaupo si Ara sa kanyang upuan at napapikit. Ang mga regalo ni Victor ay hindi nakapagdulot ng kilig o saya. Sa halip, ipinaalala lang nito sa kanya ang lahat ng ayaw niya sa mundo nila, ang pagiging materyoso, ang pagkukunwari, ang kawalan ng tunay na koneksyon. Bigla, naisip niya si Marco. Naalala niya ang hapon nila sa parke. Walang regalo, walang mamahaling pagkain. Tanging kwentuhan lang, tawanan, at ang pakiramdam na sa wakas, may isang taong nakikinig talaga sa kanya. May isang taong nakikita siya. Si Ara lang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang alaala ni Marco ay parang isang tasang mainit na kape sa isang malamig na umaga. Simple, pero nagbibigay ng init at ginhawa. Ang pag-iisip na iyon ay nagambala ng bigla ang pagbukas ng pinto ng kanyang opisina.
Anong ibig sabihin nito, Ara? Nakatayo doon si Victor, ang mukha ay gusot sa inis. Hawak niya ang velvet na kahon. Hindi na siya nag-abalang kumatok. Victor, I told you. You told me nothing, putol niya. Nag-walk out ka kagabi. At ngayon, ibinabalik mo ang regalo ko. Ano bang problema mo? Tumayo si Ara, hindi nagpatinag sa galit ni Victor. Ang problema, Victor, ay hindi mo naiintindihan. Hindi mo ako mabibili. Hindi mo mabibili ang kapatawaran ko. Kapatawaran? Para saan? Dahil sinabi ko ang totoo tungkol sa mga taong yan. Lumapit si Victor, ang bawat hakbang ay may kasamang pagbabanta. Binubuksan ko lang ang mga mata mo, Ara. You're changing. Nagiging cheap ka na. Is that what you want? To lower your standards. Ang salitang cheap ay tumama kay Ara na parang isang sampal. Ngunit imbes na masaktan, nakaramdam siya ng galit. Isang matinding galit. Standards. O baka naman ang standards mo ang pinag-uusapan natin, ganti niya. Ang standards na nakabase sa kung gaano kakapal ang wallet ng isang tao. Kung anong brand ang suot niya. Pasensya na, Victor. Pagod na ako sa ganyang sukatan. Natigilan si Victor, halatang hindi inaasahan ang gayong sagot. Saan nanggagaling ang lahat ng to? May iba na ba, Ara? May pumalit na ba sa akin? Sino? Isang social climbing businessman? O baka naman isa sa mga tinutulungan mo? Hindi sumagot si Ara. Ang pananahimik niya ay mas lalong nagpaapoy sa hinala ni Victor. Nang gabing iyon, para takasan ang lahat, nagpunta si Ara sa isang lugar na alam niyang hindi siya susundan ni Victor. Isang gabi-gabing merkado sa Quiapo. Ang ingay, ang dami ng tao, ang iba't ibang amoy, ito ang kabaligtaran ng kanyang tahimik at plansadong buhay. At doon, sa gitna ng maraming tao, nagkita sila ni Marco. Isang aksidenteng ipagkikita na pareho nilang alam na sinadya. Sinusundan mo ba ako? Biro ni Ara, pero may ngiti sa kanyang mga labi. Baka naman ako ang sinusundan mo, ganting biro ni Marco. Magkasama silang naglakad. Bumili sila ng fishball mula sa isang street vendor, pinagtatawanan ang isa't isa kapag napapaso. Kumain sila ng mainit na taho. Ang mga simpleng karanasang iyon ay nagbigay kay Ara ng isang kaligayahang hindi maibigay ng kahit anong 5-star restaurant. Habang naglalakad sila, hindi nila namalayan na sa di kalayuan, isang itim na kotse ang nakaparada. Sa loob nito, nakaupo si Victor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, nakatutok sa masayang magkapareha. Nakita niya si Ara, ang babaeng dapat ay sa kanya, na tumatawa ng malakas kasama ang isang lalaking riles. Isang lalaking mukhang walang kinabukasan. Isang lalaking mukha at damit pa lang ay isang malaking insulto na sa kanyang pagkatao. Ang selos at galit ay kumukulo sa loob niya. Hindi niya matanggap. Paanong naipagpalit siya sa isang basahan? Sino ang lalaking yan? Tanong niya sa sarili, puno ng pagkamuhi. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, ang selos ay naging isang masamang plano. Idinayal niya ang numero ng isang pribadong investigador na dati na niyang ginamit para sa mga business deals. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Victor ay malamig at walang emosyon. May trabaho ako para sa iyo. Tumingin siyang muli kina Ara at Marco na ngayon ay nakaupo sa isang bangketa, masayang nag-uusap. Alamin mo lahat tungkol sa babaeng yan at sa pulubing kasama niya. Ibinaba niya ang tawag. Isang ngiting mapang-asar ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi pa tapos ang laban. Sisiguraduhin niyang pagsisisihan ni Arabella ang araw na ipinagpalit siya nito sa isang basura. Dinala ni Marco si Ara sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa ilalim ng tulay. Gabi na. Ang hangin ay mas malamig kaysa dati, ngunit hindi nila ito alintana. Nakaupo sila sa parehong piraso ng semento, kung saan una silang nagkita, sa ilalim ng parehong ilaw ng poste na nagsilbing saksi sa kanilang unang pag-uusap. Para sa ibang tao, ito ay isang marumi at maingay na lugar. Ngunit para sa kanila, ito ang kanilang santuwaryo. Isang lugar na totoo, malayo sa mga mapanghusgang mata ng mundo ni Ara at sa mga kasinungalingan ng mundo ni Marco. Alam mo, panimula ni Ara, ang boses ay mahina, halos natatabunan ng ugong ng mga dumadaang sasakyan sa ibabaw nila.
Dati, takot na takot ako sa mga lugar na ganito. Pero ngayon dito ako nakakahanap ng kapayapaan. Tumingin si Marco sa kanya. Sa dilim, ang kanyang mukha ay tila mas lalong nagliliwanag. Bawat ngiti ni Ara ay parang isang sundang na tumutusok sa kanyang konsensya, ngunit isa ring balsamo na humihilom sa kanyang wasak na puso. Ang pag-ibig niya para sa babaeng ito ay isang matamis na lason. Dahil dito, pagpapatuloy ni Ara, walang kailangang patunayan. Walang kailangang magpanggap. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Dito, pwede akong maging si Ara lang. Huminga ito ng malalim na para bang nag-ipon ng lakas ng loob. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Pakasalan mo ako, Marco. Pakiramdam ni Marco ay tumigil sa pag-ikot ang mundo. Ang hangin ay biglang naubos sa kanyang mga baga. Ang ingay ng tulay ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Hindi bilang si Arabella Santiago, dagdag ni Ara, ang mga mata ay nagsusumamo, puno ng katapatan. Kundi bilang si Ara lang. Pakasalan mo ako bilang si Ara na pagod na sa mundo niya at gusto lang ng isang simpleng buhay kasama mo. Ito na. Ito na ang sandaling pinangarap niya. Isang babaeng gustong pakasalan ang lalaking akala niya ay walang-wala. Isang pag-ibig na purong-puro. Pero ang pundasyon nito ay isang malaking kasinungalingan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang totoo. Ngunit natatakot siya. Paano kung sa sandaling malaman ni Ara ang katotohanan, ang lahat ng ito ay maglalaho na parang bula? Paano kung ang pagtingin nito sa kanya ay biglang magbago? Ang takot na muling maiwan ay mas malakas pa sa kanyang konsensya. Sabi niya, ang salitang iyon ay parang isang hiningang matagal na niyang pinigilan. Pakakasalan kita, Ara. Niyakap siya ni Ara ng mahigpit. Sa sandaling iyon, sa bisig ng babaeng mahal niya, naramdaman ni Marco ang dalawang magkasalungat na emosyon, ang sukdulang kaligayahan at ang pinakamatinding takot. May kilala akong abogado, sabi ni Ara, kumakala sa yakap, ang mukha ay puno ng saya. Pwede tayong magpakasal doon. Simpleng seremonya lang. Tayong dalawa lang. Walang kamera, walang bisita, walang party. Tayo lang. Tumango lang si Marco, hindi makapagsalita. Ang bawat salita ni Ara ay lalong nagpapabigat sa kasalanang dinadala niya. Kinagabihan, sa kanyang penthouse, hindi mapakali si Marco. Pabalik-balik siya sa paglalakad, hawak ang kanyang cellphone. Sir, sigurado ka na ba talaga rito? Tanong ni Rico, na kanina pa siya pinapanood. Kasal na to, sir. Hindi na ito laro. Humarap si Marco kay Rico, ang mukha ay puno ng pagkalito. Ito na yung patunay, Rico. Siya na. Mahal niya ako. Mahal niya ang pagkatao ko, hindi ang pera ko. Mahal niya ang pagkataong ginawa mo, sir. Giit ni Rico, ang boses ay tumaas na rin. Paano kung sabihin mo ang totoo ngayon at mahalin ka pa rin niya? Hindi ba tiyon ang tunay na patunay? Isang pag-ibig na hindi kailangan ng pagsubok, kundi tiwala lang. At paano kung hindi, ganti ni Marco? Paano kung sa sandaling malaman niya, bigla siyang magbago? Iiwan niya ako, tulad ng ginawa ni Melissa. Hindi ko nakakayanin yun, Rico. Hindi na. Magkaiba sila ni Ms. Ara. Hindi ko alam yun, sigaw ni Marco. At ito na ang nag-iisang paraan para malaman ko. Kapag kasal na kami, kapag napatunayan na niya ang pagmamahal niya, saka ko sasabihin ang lahat. Maiintindihan niya ako. Umiling si Rico, na pabuntong hininga na lang sa pagsuko. Sana nga, sir. Sana nga tama kayo. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Ang opisina ng abogado ay maliit at simple. Walang mga bulaklak, walang dekorasyon. Tanging isang mesa, ilang upuan, at isang matandang abogado na magsisilbing saksi. Pumasok si Ara, suot ang isang simpleng puting bestida na hanggang tuhod. Ang buhok niya ay nakalugay lang. Walang alahas, maliban sa isang maliit na hikaw. Ngunit sa mata ni Marco, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Si Marco naman ay nakasuot ng isang malinis na polo shirt at slacks na binili nila sa ukay-ukay. Ito ang pinili ni Ara. Ito ang gusto niya. Isang simbolismo ng simpleng buhay na pinapangarap nila. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng abogado ay tila lumulutang lang sa hangin.
Ang tanging nakikita ni Marco ay si Ara, ang mga matang nakatitig sa kanya, puno ng pagmamahal at tiwala. Tiwala. Isang bagay na hindi niya kayang suklian sa sandaling iyon. Nang oras na para pumirma sa marriage contract, nanginginig ang kamay ni Marco. Tiningnan niya ang pangalang nakasulat doon, Marco de la Cruz. Ang pangalan niya. Ang totoong pangalan niya. Ngunit ang pagkataong kinakatawan nito sa harap ni Ara ay isang kasinungalingan. Pumirma siya. Pagkatapos ay si Ara. I now pronounce you, husband and wife, sabi ng abogado. Humarap si Marco kay Ara. Ngumiti ito at sa mga mata nito ay may namumuong luha ng kaligayahan. Hinawakan niya ang pisngi nito at dahan-dahan siyang hinalikan. Sa halik na iyon, naramdaman niya ang lahat. Ang pag-ibig. Ang saya. Ang pagsisisi. Ang takot. Habang magkayakap sila, ang babaeng opisyal ng kanyang asawa, may isang bulong ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Isang panalangin. Isang pagsusumamo. Patawarin mo ako, mahal ko. Balang araw, maiintindihan mo rin. May isang maliit na apartment sa isang tahimik na kalye sa Pasig. Malayo sa ingay ng Makati, malayo sa mga matatayog na gusali na nagsisilbing paalala ng kanyang posisyon. Ang apartment na ito ay may 2 kwarto lang, isang maliit na kusina, at isang sala na kasya lang ang isang maliit na sofa at isang segundamanong mesa. Para kay Arabella Santiago de la Cruz, ito ang pinakamarangyang lugar sa buong mundo. Ito ang kanilang pugad. Ang kanilang paraiso. Habang nagpupunas ng alikabok sa isang maliit na estante na puno ng mga lumang libro na binili nila ni Marco, isang ngiti ang hindi maalis sa labi ni Ara. Sa nakalipas na 2 linggo mula nang sila ay ikasal, ito ang naging routine niya. Pagkatapos ng maghapong trabaho bilang CEO, uwi siya hindi sa kanyang mansyon sa Forbes Park, kundi sa maliit na apartment na ito. Dito, hindi siya si Maam Ara. Dito, siya lang si Ara. Ang asawa ni Marco. Inaayos niya ang mga unan sa sofa, mga unan na sila mismo ang pumili sa Divisoria. Naalala niya kung paano sila nagtawanan habang nakikipagtawaran. Ang mga karanasang iyon, na dati ay hindi niya man lang maisip gawin, ay ngayon ang bumubuo sa pinakamasasayang alaala ng kanyang buhay. Ang bango naman niyan, boses ni Marco mula sa likuran niya. Napalingon si Ara at nakita ang kanyang asawa, may dalang 2 supot ng groceries. Niyakap niya ito mula sa likod at isiniksik ang kanyang mukha sa likod nito. Gutom na ako, sabi niya na parang bata. Tumawa si Marco. Kaya nga namalengke na ako. At dahil Biyernes ngayon, lulutuin ko ang paborito mo. Adobo, tanong ni Ara, ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. The one and only, sagot ni Marco, humarap at ninakawan siya ng isang mabilis na halik sa labi. Ang kusina nila ay masikip. Habang naghihiwa ng bawang si Marco, si Ara naman ay naghahanda ng kanin. Sinasadya niyang banggain ang balikat nito na nagpapanggap na walang espasyo. Pinipisil naman ni Marco ang kanyang baywang bilang ganti. Ang kanilang munting kusina ay napupuno ng tawanan, ng amoy na nilulutong pagkain, at ng pagmamahal na simple at totoo. Alam mo, sabi ni Ara habang pinapanood niya si Marco na nagigisa. Mas masarap pa to kaysa sa kahit anong steak sa pinakamahal na restaurant. Ngumiti si Marco. Siyempre. Kasi may kasamang pagmamahal. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay nababalot ng isang malaking lihim. Isang hapon, habang pauwi si Ara, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na nakaparada malapit sa kanilang apartment building. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Bumaba mula sa kotse ang isang babae, si Tita Elvira, isa sa mga matalik na kaibigan ng kanyang ina at reyna ng mga tsismosa sa alta sosyedad. Arabella, Hija. Is that you? Gulat na tanong ni Tita Elvira, tinitingnan si Ara mula ulo hanggang paa, na para bang hindi makapaniwala sa nakikita. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Akala ko ba sa Forbes ka nakatira? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Ah, tita. Kayo po pala. May project po kasi ang foundation namin dito. Isang community outreach program. Isang kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan para protektahan ang kanyang sikreto. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Tiningnan siya ni Tita Elvira na may pagdududa. Ganun ba? Nako, dapat mag-ingat ka rito, Hija.
hindi ito ang mundo natin. Anyway, I have to go. See you at the charity ball next week. Nakahinga lang ng maluwag si Ara nang makaalis na ang sasakyan. Sumandal siya sa pader, nanginginig ang mga tuhod. Gaano katagal nilang maitatago ang lahat? Gaano katagal bago gumuho ang mundong ito na binuo nila? Ang hindi niya alam, ang pagkikita nila ni Tita Elvira ay hindi ang pinakamalaking panganib sa araw na iyon. Sa kabilang kalsada, sa loob ng isang madilim na van, isang lalaki ang nakatutok sa kanya gamit ang isang kamera na may mahabang lente. Ang pribadong investigador ni Victor. Kanina pa niya sinusundan si Ara. At ngayon, nakakuha siya ng ginto. Nakita niya ang pagdating ni Marco. Nakita niya kung paano nawala ang kaba sa mukha ni Ara at napalitan ng isang ngiti nang makita nito ang lalaki. Nakita niya ang paghawak ni Marco sa kamay ni Ara, ang paraan ng pag-akbay nito sa kanya. At kinunan niya ang perpektong litrato, si Arabella Santiago at ang misteryosong lalaki, masayang pumapasok sa iisang pinto ng apartment building. Hindi sila mukhang nag-uusap lang tungkol sa charity work. Mukha silang mag-asawa na umuuwi sa kanilang tahanan. Kinuha ng investigador ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Victor. "Sir, may update ako," sabi niya, ang boses ay kalmado at propesyonal. Ipinadala niya ang mga litratong kuha niya sa cellphone ni Victor. Ilang segundo ng katahimikan. "Sir, hindi lang sila nagkikita," pagpapatuloy ng investigador na para bang nagbabasa ng isang report. "Mukhang magkasama na sila sa iisang bubong." Tumunog ang cellphone ni Marco. Hindi ang lumang cellphone na ginagamit niya kapag kasama si Ara, kundi ang sleek, state-of-the-art na smartphone na nakatago sa isang drawer sa kanilang apartment. Ang ringtone ay isang formal at discreet na chime, ang tunog ng kanyang totoong buhay. Nasa banyo si Ara, naliligo. Mabilis na kinuha ni Marco ang cellphone at sinagot ang tawag. "Sir." Boses ni Rico at mayroon itong tono ng pagkaapura. "May problema. Isang malaking problema." Agad na naramdaman ni Marco ang kaba. "Anong problema?" "Yung investment natin sa Singapore, yung tech company. Nag-pull out ang mga Chinese investors. Biglaan. Kung hindi natin ito maagapan, babagsak ang stocks natin pagsapit ng Lunes." Napamura si Marco ng mahina. Ang deal na iyon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. "Magpatawag ka ng emergency board meeting. Now." "Nagawa ko na po, sir. Pero kailangan ka nila rito. Kailangan nila ang si. Hindi pwedeng sa video call lang." Napapikit si Marco. Ang De La Cruz Holdings. Ang kanyang responsibilidad. Ang kanyang mundo. Isang mundong pansamantala niyang tinalikuran para sa maliit na apartment na ito. "Sige," sabi niya, walang pag-aalinlangan. "I'm on easy way." "Sir, paano si Ma'am Ara?" Natigilan si Marco. Si Ara. Ang kanyang asawa. Ang kanyang kapayapaan. "Ako nang bahala," sabi niya bago ibaba ang tawag. Lumabas si Ara mula sa banyo, nakabalot sa isang tuwalya, ang buhok ay basa pa. Umiti ito nang makita siya. "Sino iyon?" "Wala. Maling numero lang," pagsisinungaling ni Marco, ang mga salita ay tila buhangin sa kanyang bibig. Bawat kasinungalingan ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. "Ah, mahal, may kailangan lang akong asikasuhin. Isang kaibigan, may emergency lang. Baka gabihin ako ng uwi." Nawala ang ngiti sa mukha ni Ara, napalitan ng pag-aalala. "Okay ka lang ba? May problema ba?" Lumapit si Marco at hinalikan ito sa noo. "Wala to, magiging okay din ang lahat. Mag-ingat ka rito, ha? I lock mo ang pinto." Tumango si Ara, ngunit bakas pa rin sa mga mata nito ang pag-aalala. Ang bawat sandali ng pagtatago ay nagdudulot ng lamat sa tiwalang ibinibigay nito sa kanya. Paglabas ni Marco sa apartment, isang itim na Bentley na walang plaka ang nag-aabang sa kanto. Si Rico ang nasa driver's seat. Mabilis na sumakay si Marco sa likod. Sa loob ng sasakyan, naghihintay ang isang mamahaling business suit. Mabilis siyang nagbihis. Ang simpleng Marco na nakasuot ng maong ay nawala. Ang pumalit ay si Marco de la Cruz, ang makapangyarihang si. Isang pagbabagong anyo na tila naging pangalawang balat na niya.
Saan ang meeting? Tanong niya habang inaayos ang kanyang kurbata. Sa Grand Santiago Hotel, sir, sagot ni Rico. Nanigas si Marco. What? Bakit doon? Doon po nakabook ang mga board members. Walang ibang 5-star hotel na may available na conference room sa ganitong oras. Grand Santiago Hotel. Ang flagship hotel ng pamilya ni Ara. Isang masamang biro ng tadhana. Wala silang nagawa. Pagdating sa hotel, dumaan sila sa service entrance para maiwasan ang mga posibleng makakilala sa kanya. Sa loob ng isang malaking conference room, naghihintay ang buong board ng De La Cruz Holdings. Lahat sila ay tumayo nang pumasok si Marco. Good evening, gentlemen, sabi niya, ang boses ay puno ng otoridad, malayong malayo sa malambing na boses na ginagamit niya kay Ara. Let's start. Sa sumunod na 2 oras, si Marco ay naging isang henyo sa negosyo. Puno ng kumpiyansa, nagbigay siya ng mga direktiba, gumawa ng mga mahihirap na desisyon, at nagpakita ng isang talas ng isip na nagdala sa kanya sa tuktok ng mundo ng korporasyon. Samantala, sa kabilang kalsada, ang pribadong investigador na sumusunod kay Ara ay nagpasya na subaybayan naman si Rico. Alam niyang konektado ito sa Kipulubi. At ang kanyang tiyaga ay nagbunga. Sinundan niya ang Bentley hanggang sa Grand Santiago Hotel. Nagtago siya sa parking lot. At doon, nakita niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Nakita niya si Rico na magalang na nagbubukas ng pinto ng Bentley. At mula sa loob, lumabas ang isang lalaking suot ang isang napakamahal na suit. Ang tindig ay pangsiyo. Ang kilos ay may kapangyarihan. Tumaas ang kilay ng investigador. Pamilyar ang mukha ng lalaki. Itinutok niya ang kanyang kamera at nag-zoom in. Ang lalaking iyon ay ang pulubing kasama ni Ara. Hindi makapaniwala ang investigador. Kinunan niya ito ng sunod-sunod na litrato. Bawat anggulo. Ang pag-aayos nito sa kanyang suite. Ang paraan ng pagbibigay nito ng utos kay Rico. Ang pagsakay muli sa Bentley. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ang mga litrato. Ito na. Ito ang pinakamalaking isda na nahuli niya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at ipinadala ang mga litrato kay Victor Consunji. Walang salita. Mga litrato lang. Pagkatapos ng ilang minuto, nag-reply si Victor. Hindi ito galit. Hindi ito masaya. Ito ay isang simpleng utos na naglalaman ng lahat ng kanyang masamang balak. Find out his name. Alam ng investigador na ang mga litratong ito ay hindi lang basta litrato. Ang mga ito ay bala. At si Victor Consunji ay handa nang iputok ang baril. Nag-type siya ng reply. Sir, I think hindi siya pulubi. Ito ang nakuha ko. Ang init ng mga ilaw sa entablado ay halos nakakasilaw, ngunit para kay Arabella, ang liwanag na iyon ay isang yakap. Hawak niya ang mikropono, ang puso niya ay puno ng isang damdaming bago sa kanya. Ang pagmamalaki na hindi nakaugat sa pera o posisyon, kundi sa isang prinsipyong buong puso niyang pinaniniwalaan. Sa kanyang harapan, ang pinakamayayaman at pinakaimpluwensyal na tao sa Pilipinas ay nakaupo, nakikinig. Ang kanyang pamilya ay nasa unahan, ang kanyang ina ay nakangiti sa kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. We are gathered here tonight for cause, to help those who have less in life. Ngunit ngayong gabi, nais ko pong ibahagi ang isang bagay na mas mahalaga pa sa perang malilikom natin. Huminga siya ng malalim. Sa isang sulok ng kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Marco. Ang kanyang inspirasyon. Ang kanyang lihim na kaligayahan. Nais ko pong pag-usapan ang tungkol sa tunay na halaga, pagpapatuloy niya. Ang halaga na hindi nasusukat ng damit na suot, ng kotseng minamaneho, o ng bahay na tinitirhan. Ang halaga ng isang tao ay nasa kanyang puso. Nasa kanyang kabutihan. Let us learn to look beyond the surface, to see the person, and not their status. Dahil minsan, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi nakikita ng mga mata. Isang palakpakan ang umalinggaw sa buong ballroom. Ngumiti si Ara, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Sa isang saglit, hinanap ng kanyang mga mata si Marco. Alam niyang naroon lang ito sa paligid, nagpapanggap bilang isa sa mga waiter, isang paraan na naisip nila para makasama siya sa gabing iyon nang hindi napapansin.
Nakita niya ito sa may bandang likuran, nakatayo malapit sa pinto ng kusina. Nagtama ang kanilang mga mata at isang maliit na ngiti mula rito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Naramdaman niya ang tagumpay. Ito ang simula ng bago nilang buhay. Isang napakagandang talumpati, Arabella. Isang boses ang bumasag sa mahikang bumabalot sa sandaling iyon. Isang boses na kilalang kilala niya. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Victor Consunji, ay hawak na sariling mikropono, ang mukha ay may isang mapanuyang ngiti. Napatigil ang lahat. Ang palakpakan ay naging bulungan. Pero, pagpapatuloy ni Victor, naglalakad palapit sa kanya. Gaano ka katotoo sa sinasabi mo? Victor, what are you doing? Mahinang sabi ni Ara, sapat lang para marinig nito. Ngumisi si Victor at humarap sa mga manonood. Ipinapakita lang ang katotohanan. Dahil ang babaeng ito, na nagsasabi sa ating huwag humusga, ay biktima mismo ng isang malaking panluloko. Biglang namatay ang mga ilaw sa entablado. Tanging isang spotlight ang naiwan sa kanila ni Victor. At sa malaking screen sa likod nila, na dapat sana ay para sa presentation ng foundation, isang imahe ang biglang lumitaw. Isang litrato. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, nag-aayos ng kanyang kurbata sa loob ng isang magarang kotse. Nanlamig ang dugo ni Ara. Kilala niya ang mukhang iyon. Ang mga matang iyon. Si Marco. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Sino yan? Anong nangyayari? Look beyond the surface, di ba, Ara, sabi ni Victor, ang boses ay puno ng lason. Sunod-sunod na litrato ang lumabas. Si Marco, bumababa sa isang Bentley. Si Marco, nagbibigay ng utos sa isang lalaki. Ang bawat litrato ay isang sampal sa mukha ni Ara. Isang patunay ng isang katotohanang hindi niya maintindihan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hinanap niyang muli si Marco sa kinatatayuan nito kanina. Nakita niya ito. Nakatayo pa rin doon, ngunit ang mukha ay putlang-putla, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. At pagkatapos, ang huling dago. Isang dokumento ang lumitaw sa screen. Isang company profile. ZLG Cruz Holdings, Vanke. Si Marco Antonio E. Del Cruz. Kasama nito ang isang formal na corporate picture. Ang lalaking kilala niyang Kipulubi. Ang asawa niya. Isang bilyonaryo. Nabitawan ni Ara ang mikropono. Ang malakas na feedback na nilikha nito ay umalingganggaw sa buong ballroom, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Ang lahat ng ito. Ang kanilang pagkikita. Ang kanilang pag-uusap. Ang kasal. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Hindi dahil mayaman siya. Kundi dahil niloko siya. Ginawa siyang tanga. Ang pag-ibig na inakala niyang purong-puro ay isa lang palang pagsubok. Isang laro. At siya ang talunan. Ang kahihiyan ay parang isang alon na lalamon sa kanya. Sa harap ng lahat ng taong ito, sa harap ng kanyang pamilya, siya ay naging isang katawa-tawa. Natahimik ang buong ballroom. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ang tingin ng lahat kay Marco, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa, hindi makagalaw. Nanginginig ang mga tuhod ni Ara. Tumingin siya kay Marco sa kabila ng dagat ng mga mukha. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang bangin na hindi na kayang tawirin. Bumuka ang kanyang mga labi. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang tanong ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, basag at puno ng sakit. Sino-sino ka? Ang katahimikan sa ballroom ay binasag ng malakas na pag-click ng mga kamera at ang biglaang pagdagsa ng mga bulungan na parang isang kulumpon ng mga bubuyog. Ngunit para kay Arabella, ang lahat ng iyon ay isang malayong ingay lamang. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Marco. Ang mukha ng isang estranghero. Kahihiyan. Pagtataksil. Sakit. Ang tatlong emosyon ay sabay-sabay na sumampal sa kanya. Tumalikod siya at tumakbo. Wala siyang pakialam sa kanyang ina na tumatawag sa pangalan niya. Wala siyang pakialam sa mga taong nakatingin. Ang tanging gusto niya ay makatakas. Makalayo. Wait. Narinig niya ang boses ni Marco, mas malapit na ngayon.
Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang braso. Isang paghawak na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pandidiri. "Huwag mo akong hawakan," sigaw niya, hinila ang kanyang braso ng buong lakas. Ang kanyang mga mata, na puno na ngayon ng luha, ay puno rin ng galit. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Marco, ngunit wala na siyang pakialam. Mas malaki ang sakit na nararamdaman niya. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, palabas ng hotel, hindi alintana ang malamig na hangin. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanilang munting apartment. Ang lugar na inakala niyang kanlungan na ngayon ay isa ng kulungan ng mga kasinungalingan. Nagpara siya ng taxi, hindi alintana ang mamahalin niyang gown na nababasa na ng ambon. "Saan po, ma'am?" tanong ng driver. Ibinigay niya ang address, ang boses ay basag at halos hindi marinig. Sa loob ng taxi, ang mga ilaw ng syudad ay tila mga nanunuyang mata. Ang bawat gusali ay isang paalala ng mundo ni Marco, isang mundong itinago nito sa kanya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, bawat patak ay may dalang tanong. Bakit? Paano niya nagawa to sa akin? Isang laro lang pala ang lahat. Nang makarating siya sa apartment building, nanginginig niyang kinuha ang susi mula sa kanyang bag, gusto na lang niyang pumasok, isara ang pinto, at magtago sa dilim. Ngunit pag-akyat niya, nakatayo na roon si Marco sa tapat ng kanilang pinto. Hinihintay siya. Ang suot nito ay ang damit pa rin ng waiter, isang kasuotan na isa pa palang kasinungalingan. "Ara, please. Mag-usap tayo," sabi nito, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Hindi siya sumagot. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Sumunod ito sa loob. Ang dating masaya at maaliwalas nilang pugad ay tila biglang sumikip at naging madilim. Ang bawat bagay, ang mga librong binili nila, ang maliit na sofa, ang mga plato sa lababo, lahat ay tila sumisigaw ng kanyang panloloko. Humarap siya kay Marco, ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan na ng nag-aapoy na galit. "Mag-usap," sabi niya, ang tawa niya ay walang anumang saya. "Ano pang pag-uusapan natin, Dean de la Cruz? O baka naman mas gusto mong tawagin kitang Sir?" "Ara, hindi ko sinasadyad." Simula ni Marco, lumalapit sa kanya. "May dahilan ako. Natakot lang ako." "Natakot?" halos pasigaw niyang sabi. "Natakot ka saan, Marco? Na baka katulad ako ng ibang babae? Na baka pera mo lang ang habol ko? Kaya gumawa ka ng isang malaking dula, isang pagsubok, para malaman kung pasado ako sa standards mo. Nasaktan na ako dati, Ara. Iniwan ako dahil sa pera." "Hindi pera gangs problema, Marco," sigaw niya, ang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang mga luha ay muling bumuhos, ngunit ngayon ay may kasama ng puot. "Kahit pa maging basurero ka habang buhay, mamahalin kita. Kahit pa sa ilalim ng tulay tayo tumira, masaya ako. Ang problema ay ang kasinungalingan mo. Ang tiwala ko. Ibinigay ko sa'yo ang lahat. Ang buong pagkatao ko. Pero para sa'yo, isa lang pala akong eksperimento." Hinawakan niya ang kanyang dibdib na tila sinusubukang pigilan ang puso niyang nagwawasak. "Minahal kita ng buong buo at walang pag-aalinlangan. Pero ikaw, minahal mo ako na may pagdududa. Patawarin mo ako." Sabi ni Marco, ang sarili niyang mga mata ay naluluha na. Sinubukan nitong hawakan ang kanyang mga kamay. Umatras si Ara na parabang napapaso. Ang tingin niya ay napunta sa kanyang daliri, sa simpleng singsing na isinuot nito sa kanya. Ang singsing na simbolo raw ng kanilang pag-ibig. Isang kasinungalingan. Hinila niya ito mula sa kanyang daliri. Mahigpit. Masakit. Ito. Ang simbolo ng kanyang katangahan. Ito, sabi niya, ipinakita ang singsing sa kanya. "Ano to, Marco? Simbolo ng pagmamahal? O tropeo mo dahil nanalo ka sa laro mo?" Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibato niya ang singsing sa dibdib nito. Ang maliit na bagay ay tumalbog at gumulong sa sahig na may mahinang kalansing. "Umalis ka," sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. "Umalis ka sa bahay na to, umalis ka sa buhay ko. Ayoko nang makita ka pa." Nakatayo lang si Marco, hindi makagalaw, tinitingnan siya na may pakiusap sa mga mata. "Sinabi ko, umalis ka," sigaw niya, dinampot ang unang bagay na nahawakan niya, isang unan, at ibinato ito sa kanya. "Iski-viski." Dahan-dahang yumuko si Marco.
Pinulot niya ang singsing mula sa sahig. Isinara niya ang kanyang palad. Tumingin ito sa kanya sa huling pagkakataon, ang mukha ay larawan ng pagkatalo at pagkasira. Tumalikod ito at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang nito palayo ay parang isang martilyo na pumupukpok sa puso ni Ara. Nang marinig niya ang pag-click ng pinto, ang pagsara nito, doon tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig. Ang galit ay nawala at ang naiwan ay isang hindi masukat na sakit at kawalan. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Sa gitna ng kanilang munting paraiso na ngayon ay guho na, si Arabella ay naiwang mag-isa. Wasak. Durog. Ang lamig ng marmol sa kanyang mga paa ang unang bumati kay Marco pagpasok niya sa kanyang penthouse. Isinara niya ang pinto at ang katahimikan ay tila isang malakas na sampal. Dati ang katahimikang ito ang kanyang kapayapaan. Ngayon, ito ay isang nakabibinging paalala ng kanyang pagkukulang. Naglakad siya patungo sa malawak na salaming bintana. Ang libu-libong ilaw ng syudad, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan at tagumpay, ay tila mga matang nangungutya sa kanya ngayon. Nasa tuktok siya ng mundo, pero pakiramdam niya ay nahulog siya sa pinakamalalim na bangin. Ito ang kanyang kaharian. Isang kahariang malamig, malawak at walang buhay. Isang gintong hawla. Bigla niyang na-miss ang sikip ng kanilang maliit na apartment. Ang amoy ng niluluto ni Ara. Ang tunog ng tawa nito habang nanonood sila ng lumang pelikula. Ang init ng yakap nito sa gabi. Ang mga bagay na ipinagpalit niya para sa isang hangal na pagsubo. Sir! Pumasok si Rico, may dalang isang baso ng brandy. Inilapag niya ito sa mesa. Alam kong kailangan niyo iyan. Yumiling si Marco. Hindi alak ang kailangan ko, Rico. Tumingin siya sa kanyang kaibigan, ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi kayang itago. Kailangan ko siya. Umupo si Rico sa tapat niya, ang mukha ay seryoso. Sir! Wala na akong sasabihin. Alam kong alam niyo na. Tama ka, sabi ni Marco, ang boses ay paos. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Ako ang may kasalanan. Ako ang sumira sa lahat. Sa takot kong masaktan, ako ang nanakit sa kanya sa paraang hindi niya kailanman mararanasan mula sa iba. Ibinukas niya ang kanyang palad. Naroon ang simpleng singsing na ibinato sa kanya ni Ara. Kumikinang pa rin ito sa ilalim ng ilaw, isang maliit na bagay na kumakatawan sa isang napakalaking pagkakamali. Anong gagawin ko, Rico? Paano ko to ayusin? Hindi ko alam, sir, amin ni Rico. Ang tiwala, kapag nabasag, mahirap nang buuin. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone, ang totoong cellphone niya. Idinayal niya ang numero ni Ara. Ringing. 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 The subscriber cannot be reached. Please try again later. Sinubukan niya ulit. At ulit. At ulit. Pareho lang ang sagot. Binlock na siya. Isinara niya ang lahat ng pinto. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Nagpunta siya sa Santiago Tower, ang gusali kung saan nag-opisina si Ara. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambol. Ngunit pagpasok pa lang niya sa lobby, hinarang na siya ng security guard. Good morning, Sir De La Cruz. Pasensya na po, pero may utos po kami mula sa opisina ni Ma'am Santiago. Anong utos? Tanong ni Marco, kahit alam na niya ang sagot. Bawal na raw po kayong papasukin sa building na to, ever. Ang mga salitang ever ay tumatak sa kanyang isipan. Isang pader. Isang malinaw na mensahe. Tumalikod si Marco, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang kahihiyan ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Desperado na siya. Pagbalik niya sa penthouse, kumuha siya ng isang piraso ng mamahaling stationery paper at isang pluma. Ang huling paraan na naiisip niya. Sumulat siya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Paano mo isusulat ang salitang patawad kung alam mong hindi ito sapat? Sinimulan niya sa umpisa. Sa kwento ni Melissa. Sa sakit na idinulot nito sa kanya. Hindi para bigyan ng katwiran ang kanyang ginawa, kundi para ipaintindi kung saan nanggaling ang kanyang takot. Isinulat niya ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng kasinungalingan.
Inamin niya ang kanyang kahangalan, ang kanyang kaduwagan. At pagkatapos, isinulat niya ang tungkol kay Ara. Isinulat niya kung paano binago ni Ara ang kanyang mundo. Kung paano nito ipinakita sa kanya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kung paano ang bawat ngiti nito ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman niya. Ang sulat ay naging 10 pahina. Basa ng mga patak ng luha. Ipinatawag niya si Rico. Ipadala mo to sa kanya. Sa assistant niya. Please, Rico. Siguraduhin mong makakarating to sa kanya. Kinuha ni Rico ang sulat. Gagawin ko, sir. Maghapon na naghintay si Marco. Walang tawag. Walang mensahe. Ang bawat minuto ay parang isang taon. Ang pag-asa ay unti-unting naubos, napapalitan ng pamilyar na pakiramdam ng pagkatalo. Nang tumunog ang cellphone niya bandang hapon, halos mapatalon siya sa kinaupuan. Numero ni Rico. Ngunit hindi si Rico ang nagsasalita. Boses ng isang babae. Malamig at profesional. M. de la Cruz. Yes, this is he. This is Gina, Executive Assistant to Tim Santiago. Tumawag lang po ako para i-confirm na natanggap namin ang sulat ninyo. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Marco. Inabasa na ba niya? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Pinapasabi po ni Maam Ara, sabi ng assistant, ang boses ay walang anumang emosyon, sunugin ko na lang daw po ang sulat ninyo. Ang mga salita ay parang isang yelo na tumusok sa kanyang puso. Nabitawan ni Marco ang cellphone. Bumagsak ito sa marmol na sahig na may malakas na kalabog. Sunugin. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pag-amin, ang kanyang pagsusumamo lahat ay magiging abo. Napatungo si Marco, ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang buhok. Sa wakas, naintindihan niya. Hindi lang ang tiwala ni Ara ang sinira niya. Sinira niya ang lahat. Lumipas ang 2 araw na para kay Arabella ay isang mahabang, madilim na gabi. Nagkulong siya sa kanyang mansyon, hindi sa kanilang munting apartment. Ang bawat sulok ng maliit na lugar na iyon ay masyadong masakit, masyadong puno ng mga alaala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Hindi siya pumasok sa opisina. Ang tanging koneksyon niya sa labas ay ang kanyang assistant na si Gina, na araw-araw ay nag-uwi ng mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Ang pagiging abala ang tanging paraan niya para hindi mabaliw. Isang hapon, habang nakatulala siya sa bintana ng kanyang library, inanunsyo ng kasambahay ang isang bisita. Maam, narito po si Sir Victor Consunji. Nangunot ang noo ni Ara. Hindi ko siya inaasahan. Sabihin mong wala ako. Pasensya na po, maam, pero nakapasok na po siya, sabi ng kasambahay, halatang nahihiya. At mula sa likod nito, lumitaw si Victor, may dalang isang malaking baukwet ng puting mga rosas, ang mukha ay nagpapanggap na puno ng pag-aalala. Ara, sabi nito, ang boses ay malambing na parang lason. I was so worried about you. Sininyasan ni Ara ang kasambahay na umalis. Naiwan silang dalawa sa malawak na library. Hindi siya kumibo. Hinintay lang niya kung anong susunod na sasabihin ni Victor. Kumusta ka na? Tanong nito, lumalapit at inilapag ang mga bulaklak sa isang mesa. Ang bango ng mga bulaklak ay parang amoy sa isang burol. I'm here for you, you know that. Bakit ka narito, Victor? Tanong ni Ara, ang boses ay malamig at walang buhay. Because I care about you, sabi ni Victor, umupo sa silyang katapat niya na parabang pag-aari niya ang lugar. At para sabihin, I told you so, sinabi ko na sayo, hindi totoo ang fairytale. Ang mga taong tulad niya, they are all the same. Mga manloloko. Tumingin si Ara sa kanya. Sa unang pagkakataon mula noong gabi ng eskandalo, isang emosyon ang nagsimulang gumapang sa kanyang nanlalamig na puso. Hindi sakit. Hindi lungkot. Galit. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Victor. Ang hindi maitagong pagmamalaki. Ang kasiyahan sa pagkakita sa kanyang wasak at talunan. At bigla, naging malinaw ang lahat. Hindi siya niligtas ni Victor. Inilaglag siya nito sa bangin at ngayon ay nag-aalok ng kamay para kunwari ay tutulungan siyang umahon. Manloloko, ulit ni Ara, isang maliit at mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sino sa ating tatlo ang tunay na manloloko, Victor? Natigilan si Victor. What are you talking about?
Tumayo si Ara, ang katawan ay hindi na nanginginig. May bago ng lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang lakas na nagmula sa kalinawan. Si Marco, nagsinungaling siya. At yan ang pinakamasakit na bagay na nangyari sa akin. Pero alam mo kung ano ang mas masahol pa sa isang kasinungalingan na nagmula sa takot. Lumapit siya kay Victor, ang mga mata ay nag-aapoy. Ang pagkukunwari na nagmula sa pagkamuhi. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Victor. Ang pagpapanggap ay nawala, napalitan ng inis. You didn't do this for me, pagpapatuloy ni Ara, bawat salita ay isang sampal. You did this for your ego. Hindi mo matanggap na may pinili akong iba. At lalong hindi mo matanggap na ang pinili ko ay isang lalaking, sa paningin mo, ay basura. Kaya sinira mo siya. Sinira mo tayo. Hindi para iligtas ako, kundi para patunayan na tama ka. Ara, you're being hysterical. No, Victor. For the first time in a long time, I am seeing things clearly, putol niya. Ang pag-ibig ko kay Marco, kahit panabalot ng kasinungalingan, ay totoo. Bawat ngiti, bawat tawa, bawat yakap lahat yun totoo para sa akin. Pero ang pag-aalala mo, ang pagmamahal mo, ito, sabi niya, itinuro ang mga bulaklak, lahat yan peke. Isang malaking palabas. Tumayo si Victor, ang galit ay hindi na maitago. So, anong punto mo? Siya pa rin ang pipiliin mo. Ang lalaking ginawa kang katawa-tawa sa buong Pilipinas. Ang punto ko, Victor, ay tapos na tayo, matigas na sabi ni Ara. Lumakad siya patungo sa pinto at binuksan ito. Umalis ka na. Ara. Umalis ka na. At huwag ka nang magpapakita sa akin. Kailanman. Naiwang nakatayo si Victor, talunan at hindi makapaniwala. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Lumabas siya ng library, ang kanyang balikat ay bagsak. Nang maisara na ni Ara ang pinto, sumandal siya rito. Ang lakas na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng pagod. Ngunit hindi na ito ang pagod ng isang biktima. Ito ay ang pagod ng isang mandirigmang kalalabas lang sa isang laban. May kumatok sa pinto. Sige na. Ma'am, pasensya na po sa istorbo, sabi nito, halatang nag-aalala. Yung sulat po ni Emil de la Cruz, hindi ko pa po sinusunog. Nasa basura lang po sa pantry. Baka po gusto ninyo. Hindi na tinapos ni Gina ang sasabihin. Naglakad si Ara papunta sa pantry. Doon, sa ibabaw ng mga papel sa basurahan, nakita niya ang isang mamahaling sobre. Ang sulat kamay ni Marco ay malinaw na nakasulat sa harap. Ang utos niya ay sunugin ito. Ang puso niya ay nagsasabing huwag itong pansinin. Ngunit ngayon ay iba na. Kinuha niya ang sobre mula sa basurahan. Malamig ito sa kanyang mga kamay. Pinagpagan niya ito. Pinunit ba niya ito? Itinapon pabalik? Hindi. Dinala niya ito pabalik sa library. Umupo siya sa kanyang silya. Tinitigan niya ito ng matagal. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit sa ibang dahilan na ngayon. Dahan-dahan, maingat, binuksan niya ang sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Arabella habang hawak ang sobre. Para itong isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. 10 pahina. Ang bigat ng papel ay tila naglalaman ang bigat ng lahat ng kasinungalingan at sakit na kanilang pinagdaanan. Huminga siya ng malalim at sinimulang magbasa. Ang mga unang pahina ay tungkol sa isang babaeng nagngangalang Melissa. Isang kwento ng pagtataksil ng isang pusong winasak dahil sa pera. Sa bawat salita, nararamdaman ni Ara ang pait at takot na bumalot kay Marco. Hindi ito pagdadahilan. Ito ay isang pag-amin ng kahinaan, isang pagbubukas ng isang sugat na hindi kailanman naghilom. Naramdaman ni Ara ang pamilyar na galit na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi ako si Melissa, gusto niyang isigaw sa papel. Ang paghahambing, kahit hindi direkta, ay isang insulto sa pag-ibig na ibinigay niya. Ngunit nagpatuloy siya sa pagbabasa. At habang lumilipat siya sa mga sumunod na pahina, ang galit ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isinulat ni Marco ang tungkol sa araw na una silang nagkita. Kung paanong ang simpleng pag-abot niya ng pagkain ay hindi lang basta pagtulong, kundi isang pagkilala sa kanyang pagkatao sa likod ng maruming damit. Detalyado niyang isinalaysay ang bawat pagkikita nila, ang bawat pag-uusap, ang bawat tawa.
Ang mga salita niya ay puno ng isang pagsamba, isang pagmamahal na halos masakit basahin dahil alam niyang sa likod ng lahat ng iyon ay ang kanyang panluloko. Naalala mo ba noong sinabi mong sana lahat ng tao ay kasing totoo ko? Sa sandaling iyon, parang gusto kong mamatay sa hiya. Dahil sa harap mo, sa harap ng babaeng pinakamahalaga sa akin, ako ang pinakamalaking kasinungalingan. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, ginagawang yelo ang tinta. Ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin, matalas at totoo. Ngunit ngayon, may kasama na itong pag-unawa sa sakit na dinanas din ni Marco, ang sakit ng pagiging duwag, ang bigat ng kasalanang dinadala niya sa bawat ngiti nila. Nang matapos niya ang huling pahina, napayuko si Ara sa mesa. Basang-basa na ng luha ang sulat. Ang puso niya ay isang malaking gulo. Naiintindihan niya na ngayon kung saan nanggaling si Marco. Pero hindi ibig sabihin nito na nawala na ang sakit. Ang pag-unawa ay hindi kapatawaran. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang conference room na puno ng tensyon, si Marco de la Cruz ay gumagawa ng isang desisyon na iayanig sa mundo ng negosyo. Nakaharap niya ang kanyang mga abogado at financial advisors, ang mesa ay puno ng mga dokumento. Hindi ito mga kontrata para sa isang bagong acquisition. Ito ay mga papeles para sa isang malaking pagbebenta. Sir, ulitin ko lang po, sabi ng kanyang lead counsel, ang noo ay nakakunot sa pag-aalala. 30% of your personal shares in De La Cruz Holdings. This is a massive amount. It will affect the market. It will dilute your control over the company you built. Tumingin si Marco sa labas ng bintana, ngunit hindi ang syudad ang nakikita niya. Nakikita niya ang mukha ni Ara, ang mga matang puno ng luha at pagtataksil noong gabing iyon. Gawin niyo na lang, sabi niya, ang boses ay kalmado at pinal. Ang pera na naghiwalay sa amin noon, ang pera na kinatakutan kong maging dahilan para iwanan niya ako, ito rin ang gagamitin ko para parangalan siya. Nagkatinginan ang mga naroon, hindi makapagsalita. Ang lahat ng kikitain mula rito ay donate sa isang foundation, pagpapatuloy ni Marco. Isang foundation na magtatayo ng mga bahay para sa mga walang tirahan. At gusto kong ang pondo ay pangalanan bilang De Ara Santiago Grant. Hindi ko sinusubukang bilhin ang kapatawaran niya, sabi ni Marco, na para bang nabasa niya ang kanilang iniisip. Hindi yan mabibili. Ito ay pagsisisi. Ito ang tanging paraan na alam ko para bigyang halaga ang aral na itinuro niya sa akin. Pinirmahan niya ang mga dokumento. Bawat perma ay isang pagpapakawala. Pagpapakawala sa yaman na naging sumpa sa kanya. Pagpapakawala sa takot na kumontrol sa buhay niya. Kinabukasan, ang balita ay sumabog sa lahat ng business news outlets. Billionaire Marco de la Cruz sells massive shares, donates billions to a housing charity in ex-girlfriend's name. Nabasa ito ni Ara sa kanyang cellphone habang nag-aalmusal. Muntik na niyang maibuga ang kanyang kape. De Ara Santiago Grant. Ang pangalan niya. Ginamit sa isang pampublikong paraan. Isang granding kilos na sa unang tingin ay parang isang paraan para pilitin siyang pansinin ito. Tinawagan niya si Gina. Gina, alamin mo ang lahat tungkol dito. Now. Ngunit habang binabasa niya ang mga detalye, isang bagay ang naging malinaw. Hindi ito palabas. Walang press conference si Marco. Walang interview. Ginawa niya ito ng tahimik. Kung hindi pa sa mga market analysts, hindi ito malalaman ng publiko. Nang mga sandaling iyon, tumunog ang cellphone niya. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya. Hello? Ma'am Ara. Boses ni Rico. Ang tapat na alalay ni Marco. Pasensya na po sa istorbo. Tumawag lang po ako dahil kailangan niyo pong malaman. Malaman ang ano? Si Sir Marco po wala na siya sa penthouse. Wala na rin siya sa kumpanya. Ipinasa niya muna sa board ang pamamahala. Nasaan siya? Tanong ni Ara, ang puso niya ay biglang bumilis, may halong kaba at hindi maipaliwanag na takot. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, sinabi ni Rico ang mga salitang nagpatigil sa mundo ni Ara. Bumalik po siya sa tulay. Hindi na hinintay ni Ara na may sabihin pa si Rico. Ibinaba niya ang tawag. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas ng bahay. Nagmamaneho siya na parang wala ng bukas.
Nang malapit na siya sa tulay, ipinarada niya ang kotse sa di kalayuan. Bumaba siya. At doon, sa ilalim ng tulay, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, nakita niya siya. Nakaupo si Marco sa semento, sa parehong lugar. Nakasuot ng luma at maruming damit. Ang dating sihi, ang bilyonaryo, ay muling naging isang anino sa ilalim ng tulay. Ngunit alam ni Ara na iba na ngayon. Hindi ito isang pagpapanggap. Hindi ito isang pagsubok. Ang lalaking nakaupo roon ay hindi na ang makapangyarihang bilyonaryo. Siya ay isang lalaking tinalikuran ang lahat. Ito ay isang paghihintay. Isang pagsuko. Nakatayo lang si Ara sa malayo, pinapanood ang lalaking sumira at nagbuo ng kanyang puso. Ang tanong ay hindi na kung mapapatawad niya ito. Ang tanong ay, ano ang gagawin niya ngayon? Ang bawat hakbang ni Arabella palapit sa tulay ay parang isang paglalakbay sa loob ng sarili niyang puso. Ang ingay ng mga sasakyan sa kanyang paligid ay unti-unting humihina, napapalitan ng malakas na kabog ng kanyang dibdib, na tila isang tambol na nagbabadya ng isang mahalagang laban. Nakatayo siya roon ng ilang minuto, sa ilalim ng isang puno, pinapanood lang si Marco mula sa malayo. Hindi na siya ang bilyonaryo na may hawak ng mundo sa kanyang mga kamay. Hindi na rin siya ang pulubing nagpapanggap para sa isang pagsubok. Ang lalaking nakaupo sa semento, yakap ang sariling mga tuhod, ay si Marco lang. Wasak, talunan at nag-iisa. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang hinahanap. At pagkatapos, nagsimula siyang maglakad. Narinig ni Marco ang papalapit na mga yapak. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin, ang kanyang mga mata ay walang anumang pag-asa. Ngunit nang makita niya si Ara, isang kislap ng gulat at hindi makapaniwalang pag-asa ang dumaan sa kanyang mukha, bago ito muling napalitan ng matinding hiya at sakit. Agad siyang napayuko, na para bang gusto niyang magtago sa sarili niyang anino. Tumayo si Ara sa harap niya. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang ang katahimikan sa pagitan nila ay sabihin ang lahat ng hindi kayang sabihin ng mga salita. Ara, sa wakas ay sabi ni Marco, ang boses ay basag at halos hindi marinig. Bakit ka narito? Umalis ka na, please. Hindi mo kailangang makita to. Hindi ako naaawa sa'yo, Marco, mariing sabi ni Ara, at sa tunog ng kanyang boses, napilitang mag-angat ng tingin si Marco. Nandito ako dahil galit ako. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Galit ako, ulit ni Ara, at sa pagkakataong ito, ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay nagsimula ng mamuo. Galit ako dahil ang pag-ibig na inakala kong sa akin lang, na pinakaiingatan ko, ay isa lang palang bahagi ng isang pag-aaral. Isang eksperimento. Galit ako dahil ang tiwalang ibinigay ko sa iyo ng buong buo, winasak mo na parang isang baso. At pinakagalit ako sa sarili ko. Ara, wala kang kasalanan. May kasalanan ako, putol niya, ang boses ay tumaas na. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, sa kabila ng kahihiyan, nandito pa rin ako sa harap mo. Dahil mahal pa rin kita at hindi ko alam kung paano ititigil. Ang pag-amin ay hindi isang matamis na deklarasyon, kundi isang masakit na pagsuko. Isang pag-amin ng sarili niyang kahinaan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal kay Marco. Napatingin siya kay Ara, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, walang anumang salita na lumalabas. Dahil ang pag-ibig ni Ara para sa kanya ay hindi na isang premyo, kundi isang salamin na nagpapakita kung gaano kalaki ang kanyang kasalanan. Tumayo si Marco. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Ara ng diretso sa mga mata. Walang pagtatago. Walang pagkukunwari. Tanging puro at hilaw na pagsisisi. Wala akong hinihinging kapatawaran, Ara, sabi niya, ang boses ay puno ng pinal na pag-amin. Dahil alam kong hindi ako karapat-dapat. Wala akong karapatang hilingin yun. Ang tanging hiling ko ay sana maging masaya ka. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na ang lahat ng sakit na idinulot ko. Umiling si Ara, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Paano ko gagawin yun? Paano ko kakalimutan ang lalaking nagturo sa akin kung ano ang tunay na kaligayahan, kahit pa ito ay nakabalot sa isang kasinungalingan? Lumapit siya kay Marco, isang hakbang lang ang pagitan nila ngayon. Pinatawad na kita sa kasinungalingan mo, Marco. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil pagod na akong magalit.
Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito, ngunit agad niya itong dinugtungan. Ngayon, sabi niya, ang boses ay naging matatag at puno ng hamon, patunayan mo na karapat-dapat ka sa tiwala ko. Inilahad niya ang kanyang kamay. Isang kamay na hindi nag-aalok ng limos, kundi ng isang pagkakataon. Isang blankong pahina. Walang kasinungalingan. Walang pagsubok. Walang mga laro, sabi ni Ara. Magsimula tayo sa katotohanan. Kahit gaano pa ito kasakit. Araw-araw, bubuin nating muli ang tiwalang sinira mo. At kung sa huli, mapatunayan mong karapat-dapat ka, baka pwede pa. Tinitigan ni Marco ang kamay ni Ara. Nanginginig. Dahan-dahan, itinaas niya ang sarili niyang kamay at hinawakan ito. Ang kanyang palad ay magaslaw at marumi, ngunit ang paghawak niya ay mahigpit at puno ng isang panibagong determinasyon. Pangako, sabi ni Marco, ang boses ay basag ngunit buo. Araw-araw, ipapakita ko sa'yo. Hindi sa salita. Hindi sa pera. Kundi sa gawa. At sisimulan ko ngayon. Binitawan niya ang kamay ni Ara at dahan-dahang tumayo ng tuwid. Hinarap niya ang babaeng kanyang sinaktan at minahal ng higit sa lahat. Hindi ako magtatago rito, sabi niya. Hindi rin ako babalik sa penthouse. Haharapin ko ang mga pagkakamali ko. Haharapin ko ang mundo. Ngunit gagawin ko iyon hindi bilang si Marco de la Cruz, ang bilyonaryo. Gagawin ko iyon bilang si Marco, ang lalaking gustong maging karapat-dapat sa pagmamahal at tiwala ni Ara. Tumango si Ara, ang mga luha ng galit ay napalitan na ng mga luha ng isang mahirap na pag-asa. Hindi ito ang fairy tale na katapusan na napapanood sa mga pelikula. Walang biglaang halik. Walang mga pangakong i-happily ever after. Ang nasa harap nila ay isang mahaba at mahirap na daan. Ngunit habang magkasama silang naglalakad palayo sa tulay, palayo sa anino ng kanilang nakaraan, at patungo sa hindi tiyak na liwanag ng kinabukasan, isang bagay ang sigurado. Ang pag-ibig na nasubok ng kasinungalingan ay maaaring mamatay. Ngunit ang pag-ibig na piniling bumangon at magsimula muli sa pundasyon ng katotohanan at kapatawaran, iyon ang pag-ibig na may kakayahang magtagal habang buhay. Ito ang kanilang bagong simula. Isang simula na hindi perpekto, ngunit sa wakas, totoo. At dito nagtatapos ang kwento ng kanilang pagbagsak, at nagsisimula ang mahabang paglalakbay tungo sa isang bagong umaga. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Isang karangalan na samahan ninyo ako sa bawat kabanata ng T, ang bilyonaryo sa ilalim ng tulay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama niyo akong kinilig sa kanilang mga lihim na tagpuan, nasaktan sa kanilang mga pagtatalo, at nanalangin na sana ay mahanap nila ang daan pabalik sa isa't isa. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng kanilang mga damdamin, at umaasa akong naramdaman ninyo iyon. Ang kwento ni Ara at Marco ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay nasusugatan, nagkakamali at kung minsan, sumusuko. Ngunit ang tunay na sukatan ng pag-ibig ay hindi sa kung paano ito nagsimula, kundi sa kung paano ito piniling bumangon. Tungkol ito sa pagpapatawad, sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at higit sa lahat, sa pagbuo muli ng tiwala, kahit gaano pa ito kahirap. At ngayon, nais naming malaman ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling linya ang pinakatumatak sa inyong puso? Nais naming marinig ang inyong mga kwento. Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Babasahin po namin ang bawat isa, dahil ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas namin. Muli, mula sa bumubuo ng inyong paboritong audio drama channel, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod na kwento. Pulubi. Arabella, for heaven's sake. Ang malamig at mapanghamak na boses ni Victor ay tila kutsilyong humiwa sa himig ng mamahaling violin na tumutugtog sa loob ng restaurant. They are where they are because they're lazy. It's that simple. Natigilan sa pagsubo si Arabella. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kubyerto sa plato. Ang mahinang kalansing yon ay naging pinakamalakas na tunog sa gitna ng biglaang katahimikan sa kanilang mesa. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ito na naman sila. Hindi mo sila kilala, Victor, mahinahon niyang sagot, ngunit may diin sa bawat salita.
Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, hindi nagpapakita ng takot o pag-aatubili. Hindi mo alam ang pinagdadaanan nila. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Victor. Inayos nito ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit. Oh, Ara. You're so naive. Palagi kang may ganyang bleeding heart para sa mga taong iyan. Hindi mo ba nakikita? They are all lost cause. Instead of focusing on them, why don't we talk about the new resort deal in Palawan? That's more productive. Pakiramdam ni Ara ay unti-unti siyang sinasakal ng hininga. Ang ganda ng paligid, ang mga kumikinang na chandelier, ang mga puting mantel, ang amoy ng masasarap na pagkain, lahat ay tila isang malaking kasinungalingan. Isang magandang kulungan. Tumayo siya. I'm tired, Victor. Pagod na ako, sabi niya, ang boses ay halos pabulong na. Kinuha niya ang kanyang bag mula sa katabing upuan. What? Aalis ka? Ara, don't make a scene, sita ni Victor, halatang nag-aalala sa sasabihin ng ibang tao sa paligid. Hindi na sumagot si Ara. Walang laman ang tiyan niya, ngunit mas busog ang kanyang kaluluwa sa pagod at pagkadismaya. Naglakad siya papalayo, bawat hakbang ay palayo sa peking mundo ni Victor, palayo sa gintong haula na matagal na niyang gustong takasan. Ang lamig ng gabi ang sumalubong sa kanya paglabas. Kasabay ng pagpatak ng ulan ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Sumakay siya sa kanyang kotse, ang mamahaling leather ng upuan ay hindi man lang makapagbigay ng kahit kaunting ginhawa. Habang nagmamaneho sa basang kalsada ng Makati, ang mga ilaw ng naglalakihang gusali ay tila mga matang humuhusga sa kanya. Sis and the Santiago Collection. Maganda. Mayaman. Nasa kanya na raw ang lahat. Pero bakit pakiramdam niya ay may kulang? Isang malaking butas sa kanyang pagkatao na hindi kayang punan ng pera o posisyon. Napahinto siya sa isang traffic light malapit sa isang tulay. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, may isang anino na nakaupo sa basang semento, yakap ang mga tuhod. Isang lalaki. Ang damit ay marumi at luma. Isang pulubi. Ang mismong salitang ginamit ni Victor na may kasamang pandidiri. Ngunit may kakaiba sa lalaking ito. Kahit sa kalayuan, sa kabila ng madilim na paligid, may hawak itong isang bagay. Isang libro. Luma at halos magkahiwa-hiwalay na ang mga pahina, ngunit binabasa niya ito na para bang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Hindi niya alam kung bakit. Bumukas ang traffic light. Ngunit imbes na umandar, dahan-dahan niyang itinabi ang kanyang sasakyan. Tiningnan niya ang paper bag sa passenger seat, ang mamahaling pagkain na hindi niya nagalaw. Ang pagkaing simbolo ng away nila ni Victor. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang ideyang taliwas sa lahat ng itinuro sa kanya. Isang ideyang mapanganib. Ano bang ginagawa mo, Ara? Tanong niya sa sarili. Ngunit hindi na niya pinigilan ang kanyang mga paa. Kinuha niya ang payong at ang paper bag at bumaba ng kotse. Ang tunog ng kanyang takong sa basang kalsada ay tila isang anunsyo ng kanyang pagdating. Habang papalapit, mas lalo niyang nakita ang lalaki. May balbas at bigot ito, ang buhok ay medyo mahaba. Ngunit ang kanyang mga mata nang mag-angat ito ng tingin, natigilan si Ara. Hindi ito mga matang walang pag-asa. May talino. May dignidad. Dahan-dahan niyang inabot ang paper bag para sa iyo, sabi niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Tiningnan ng lalaki ang pagkain, pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Walang pagkasabik sa mga mata nito, tanging simpleng pagtataka. Kinuha nito ang libro at maingat na isinara bago tinanggap ang paper bag. Salamat, sabi nito. Ang boses ay magaspang, ngunit malinaw. Tumango lang si Ara. Hindi niya alam ang sasabihin. Gusto na niyang bumalik sa kotse, sa kanyang ligtas na mundo. Nagsimula na siyang tumalikod. Salamat, Ma'am. Napatigil siya sa muling pagsasalita nito. Minsan, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi nakikita ng mga mata. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Ara. Napalingon siyang muli, ngunit ang lalaki ay nakayuko na, binubuksan ang lalagyan ng pagkain. Nakatayo lang si Ara sa gitna ng ulan, hawak ang payong, hindi makagalaw.
Ang ingay ng mga sasakyan at ang patak ng ulan ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-echo ng mga salita ng estranghero sa kanyang isipan. Sino siya? Isang pulubi na nagsasalita na parang isang pilosopo. Isang estranghero na sa isang pangusap lang ay tila mas nakilala pa siya kaysa kay Victor na ilang taon na niyang kasama. Sa ilalim ng tulay na iyon, sa gitna ng malamig na gabi, naramdaman ni Arabella Santiago na sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang bagay na totoo. Ang marangyang pinto ng penthouse ay bumukas sa isang mahinang pag-click, isang tunog na malayong malayo sa ingay ng tulay at ng walang tigil na buhos ng ulan. Pumasok si Marco de la Cruz, dala-dala ang amoy ng kalye at ang lamig ng gabi sa kanyang damit. Isinara niya ang pinto. Biglang natahimik ang lahat. Wala nang tunog ng mga humaharurot na sasakyan. Wala nang pakiramdam ng magaspang na semento sa kanyang likod. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang tibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan niyang hinubad ang marumi at basang t-shirt, ang luma at punit-punit na pantalon. Inilagay niya ang mga ito sa isang itim na plastic bag na para bang inaalis niya ang isang pagkataong hiniram niya lang pansamantala. Naglakad siya patungo sa banyo na gawa sa marmol at salamin. Sa ilalim ng mainit na tubig mula sa shower, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang hugasan hindi lang ang dumi sa kanyang balat, kundi pati na rin ang imahe ng babaeng may pinakamalungkot ngunit pinakamabait na mga matang nakita niya. Arabella. Kahit ang pangalan ay parang isang musika sa kanyang isipan. Pagkatapos maligo, nagsuot siya ng isang simpleng itim na t-shirt at gray na sweatpants. Ang tela ay malambot sa kanyang balat, isang paalala ng mundong tunay niyang ginagalawan. Umupo siya sa isang leather na sofa na nagkakahalaga ng higit pa sa kayang kitain ng isang ordinaryong tao sa loob ng isang taon. Sir, narito na po kayo. Ang boses ni Rico, ang kanyang kanang kamay at nag-iisang taong nakakaalam sa kanyang kabaliwan, ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo ito malapit sa bar, may hawak na isang baso ng tubig. Kumusta ang gabi ninyo dyan sa labas? Tanong ni Rico, may halong pag-aalala at hindi maitagong pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi sumagot si Marco. Kinuha niya ang baso mula kay Rico at uminom. Ang lamig ng tubig ay tila gumising sa kanya mula sa isang panaginip. Nakita mo na naman siya, di ba? Pagpapatuloy ni Rico. Ang babae mula sa Santiago Collection. Tumango si Marco. Binigyan niya ako ng pagkain. Napabuntong hininga si Rico. Sir, Marco. Hanggang kailan mo balak ituloy to? Delikado to, paano kung malaman niya? Paano kung may makakilala sa'yo? Tumingin si Marco sa malawak na salaming bintana ng kanyang penthouse, tanaw ang libu-libong kumikinang na ilaw ng syudad. Kailangan kong malaman, Rico. Kailangan kong malaman kung mayroon pang natitirang tao sa mundong to na kayang magmahal sa kung sino ako, hindi sa kung anong meron ako. Ang sakit na nakaraan ay muling bumalik. Ang alaala ni Melissa, ang kanyang dating fiance, na iniwan siya noong mga panahong halos malugi na ang kumpanya ng kanyang pamilya. Ang mga salitang sinabi nito bago umalis, I can't marry a failure, Marco. Hindi na siya muling nagtiwala pagkatapos noon. Pero iba siya, sir, git ni Rico. Si Ikinga Santiago kilala siya sa buong business community. Mabait. Matulungin. Hindi siya tulad ni Melissa. Iyon na nga ang punto, Rico, sagot ni Marco, ang boses ay may bahid ng pait. Lahat ng tao, sinasabi yan. Pero sa huli, kapag kaharap na ang katotohanan, pera pa rin ang pinipili. This is the only way to know for sure. Isang pagsubok. Yumiling si Rico. Hindi ito pagsubok, sir. Panloloko to. At ang pundasyon na gawa sa kasinungalingan, babagsak din. Hindi na kumibo si Marco. Alam niyang tama si Rico. Pero ang pag-asa na dala ng mga mata ni Arabella ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Sa sumunod na mga araw, hindi maalis sa isip ni Marco si Arabella.